Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi nito na maghintay lang si Shu dito sa Royal Capital, dahil mayroon siyang malaking sorpresa para sa ating bida. Sunod ay masyado nga ang gulat ni Shu, nang sabihin sa kanya na ibibigay niya ang nais ni Shu na negative points, dahil ito nga daw ang unang beses, na mayroong nakapagsabi ng term na negative points sa kanya ng harapan. Dahil ang iba nga daw, ay iniisip na pumapatay ang hari para lumakas ang kanyang kapangyarihan, meron nga din daw ibang iniisip, na kayang ipagpalit ng hari sa kapangyarihan ang takot ng mga tao sa kanya. Pero maging ang mga malalapit nga daw sa hari, o mga tapat niyang tagapagsilbi ay hindi alam ang tamang sagot, at masyado nga daw makikitid ang kanilang mga utak, dahil ang star chart niya ay kayang absorbahin ang lahat ng negative emotions. Anger, anxiety, pain, tension, frustration, sorrow at walang formula nga daw ang kailangan, dahil lahat ay posible sa kanyang star chart, at bigla ngang nagmatang demonyo ang lahat ng kanyang nasa likuran, kaya naman bigla ding kinilabutan ang ating bida na hindi na kontrol ang sarili, at nadulas o nasabi ang lahat ng mga tinatago niyang sekreto. At hindi nga sila makapaniwala, na ang lahat pala ng pagpapahirap at pang-asar sa kanila ni Shu, gayon na din ang pananakit niya sa kanila, ay ginagawa ng ating bida para tumaas ang kanyang cultivation, at bigla nga ding nagdilim ang muka ni Xiaoyu, kaya naman ang inig ang buong katawan ng ating bida. Dito nga ay sinabi ni Xiaoyu, na kahit umano nakakaasar na ang ating bida noon, ay hindi naman niya nakukuhang galitin si Xiaoyu, pero matapos nga daw siyang ma-awaken, ay mas naging mapang-asar at buweset pa siya sa mga ibang tao, at ngayon nga daw ay nakuha na din niyang galitin si Xiaoyu. Na lagi umanong nagtataka o napapaisip, kung talaga bang nagbago lang ang ugali ni Shu dahil sa likas ang pagbabago sa mga tao, pero mukhang hindi nga daw at dahil pala ito sa kanyang cultivation, sabay tanong kung ano ba talaga ang plano ni Shu, at sinabi na ngayon ay isa lang daw ang malinaw, at yung nga ay nagbago na talaga ang ating bida. Nabigla namang sinabing wala siyang idea sa negative emotions na sinasabi ng kanilang kalaban, kaya tumigil-tigil na umano siya sa paninirang puri sa ating bida. Naagad ding naisip, at sinabi sa kanyang sarili na mayroon na daw siyang idea kung sino ang kalaban niya, dahil iisang tao nga lang daw ang maaaring makaalam sa negative emotions, at iisang tao lang din ang taong pinaka nakakaunawa sa kanyang cultivation. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung sino ba sa mundong ito ang pinaka nakakakilala sa kanyang sarili, ang mga kaibigan ba niya, kapatid o jowa, sabay sabi na wala umano sa kanila, dahil para umano sa ating bida, ay tanging ang dating hari lamang ang pinaka nakakakilala sa kanya, at siya ding mas nakakaunawa sa kanyang cultivation. O mas mainam nga daw kung sabihin niya, na isa itong katauhan o pagkatao ng dating hari, at tulad nga daw ng kanyang inaakala na tanging ang hari lang din ang makakapatay sa kanyang sarili. Pero hindi nga daw niya inaasahan, na mayroong ganitong nakatagong sekreto sa likod ng kamatayan ng hari, at dahil sa hindi nga niya namana ang alaala ng dating hari, ay hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari sa nakaraan. At ang maaari na nga lang daw niyang gawin ngayon, ay pagliwanagin ang pang-anim niyang nebula sa lalong madaling panahon, upang magkaroon siya ng pagkakataon na mahuli ang evil spirit umano sa kanyang harapan, para tanungin ito o para ma-extract ni Xiaoyu ang kanyang alaala. Sunod ay sinabi naman nito, na hindi na umano mahalaga kung aminin man ni Shu o hindi ang patungkol sa negative points, sabay sabi na hindi umano mukhang hari ang ating bida, kaya naman mas mainam sana kung nanatili na lang siya bilang pangkaraniwang tao sa ancestral land. At ang pinakamalaking pagkakamali nga daw ni Shu, ay ang pagbalik niya dito sa Luniverse upang harapin ang evil spirit o inner demon ng dating hari. Pero tinanong lang naman ni Shu kung ano daw ba ang problema sa paghaharap nila, dahil isa nga lang daw siyang kopiraso ng kaluluwa, o evil spirit ng dating hari, na matapos abandonahin ng mahabang panahon, ay hindi pa din maalis ang galit sa kanyang sarili. Pero masyado lang naman ang tawa nito, at sinabi na naisip na pala ng ating bida kung sino siya, o ano ang kanyang pagkatao, sabay sabi na dapat ngayon ay mas alam ni Shu kaysa kanino man, na hindi siya kayang talunin ng ating bida. Sinabi nga din nito, na matapos umanong madiskubre ni Shu o ng dating hari, ang mga kasalanan at pagpatay na kanyang ginawa, ay hindi na siya mapanatag. At matapos nga din daw nito, ay sumibaw lang heart demon sa kaibuturan ng puso ng hari na tila isang sakit na walang lunas, at kasabay nga daw ng pagkakataon o pagsibol ng heart demon, ay ang kanyang kapanganakan. At habang lumilipas nga daw ang panahon, ay unti-unti naman siyang lumalakas habang nasa loob siya ng puso ng hari,
hanggang sa dumating na nga daw ang pagkakataon na maging ang hari ay natatakot na sa kanyang sarili, dahil sa hindi na nito makontrol ang kanyang inner demon, o ang demonyong sumibol sa kanyang puso. At dahil nga din daw sa nakukonsensya na siya sa hindi mabilang na kanyang mga napatay, ay dumating ang panahon kung saan ay hindi na niya ito kinaya pa, at sa wakas nga daw makalipas ang 18 taon, ay nakapagdesisyon na ang dating hari, na muling tahakin ang buhay, o muli siyang magsimula at na-reincarnate nga siya sa katauhan ni Shu. Dito nga ay sinabi nito, na inisip daw ng hari noon na ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, gayon na din ang mga kasalanan niya sa mga tao na kanyang napatay, ay maglalaho kasabay ng kanyang kamatayan, sabay tanong kung sa tingin daw ba niya, ay maglalaho din ang kanyang inner demon pag na-reincarnate siya. Pero ngayon at nagbalik nga daw siya sa Luniverse, kung saan ay nakatayo na siyang muli sa kanyang palasyo, ay hindi daw ba tinatahak din niya ang landas na tinahak niya sa nakaraan niyang buhay, sabay sabi na isipin niya ang mga kaluluwa ng Blackwing Army, slave owners, at mga noble army na kanyang napatay, at matapos nun ay kaya pa daw kayang harapin ni Shu ang kanyang puso. Sunod ay sinabi nito, na mas mainam daw kung sumuko na ang ating bida, at hayaan na siyang makontrol ang lahat patungkol sa kanyang buhay, dahil parehas nga daw silang nabibilang sa kalungkutan, o nag-iisa at walang ibang nakakaunawa sa kanila. Pero sinabi naman ni Shu na hindi siya nag-iisa, at ang nakalipas o nakaraan nga daw ay kinalimutan na niya. Sabay sabi na nagtungo lang siya dito sa Luniverse upang patayin ang lalaki sa kanyang tabi, o ang kanyang inner demon, na sinabi lang namang tumigil na siya sa pagpapahirap sa kanyang sarili. Kaya naman sinabi ni Shu na tamang madami na nga daw siyang napatay sa buhay niyang ito, pero pumapatay lang naman daw siya ng ibang tao, upang protektahan ang kanyang sarili, para maghiganti, at para na din protektahan ang mga mahahalagang tao sa kanyang buhay. Bukod dun ay sinabi nga din ni Shu, na alam niya umanong hindi siya mabuting tao, pero hindi nga din daw siya tulad ng kanyang inner demon, na pumapatay ng mga tao upang lalo pang mapalakas ang kanyang sarili, o para sa kanyang paglakas. Sunod ay sinabi nga ni Shu na malinis ang kanyang konsensya, dahilan upang matahimik ang kanyang inner demon, kaya naman tinanong ni Shu kung ano ang problema niya, at sinabi na mukhang iba umano ang inaasahan ng inner demon sa pagkikita nila ng ating bida. Sabay sabing nais niyang hulaan ang mga naging plano ng kanyang inner demon, at una nga daw ay kinuha nito ang white flame ng ating bida, sunod ay pinapatay niya ang mga puppeteers na dapat ay magdadala kay Shu sa ancestral land, dahil nais nga daw ng kanyang inner demon, na maging palaboy si Shu sa malupit na mundo. At kalaunan ay maligas siya ng landas, hanggang sa abandonahin na niya ang daigdig, at tuluyan siyang mahulog sa abyss. Tama ba tanong ng ating bida sa kanyang inner demon? Sabay sabi na dati umano ay yun nga ang naiisip niyang magiging katapusan niya, at sa paghawak nga niya sa ulo ni Xiaoyu, ay sinabi ni Shu na hindi umano niya inaasahan na ang pagdating ni Xiaoyu sa kanyang buhay, ay magbibigay ng malaking pagbabago. Dito nga ay sinabi din ni Shu, na wala umanong mag-aakala na matapos ma-reincarnate ang dating hari, ay tinalikuran din ng founder ng Sword Pavilion ang lahat sa kanyang buhay, upang muli ay tahakin din niya ang panibagong buhay kasama ang ating bida. Sinabi nga din ni Shu, na ginawa umano ng founder ng Sword Pavilion ang bagay na yun, upang gabayan ang ating bida sa landas na kanyang tatahakin, kung saan ay nais niya itong tulungan at hilain paitaas, pag muli siyang nahulog sa abyss. At kahit nga daw sugatan at madami itong pinsala sa kanyang katawan, kung saan kahit pa madurag ang kanyang mga buto, ay hinding-hindi na niya bibitawan pa ang mga kamay ng ating bida. Bukod doon ay alam nga daw ng founder ng Sword Pavilion, kung ano ang pinakamahalagang bagay sa reincarnation ng dating hari, kaya naman daw pinuno niya ng puot ang kanyang puso bago siya ma-reincarnate, at yun ay dahil sa nais niya na siya na ang papatay para kay Shu sa panibago niyang buhay, kung saan ay siya na din ang papasan sa lahat ng mga kasalanan para sa hari. Maging ang espada nga daw ng founder ng Sword Pavilion, ay nilagay din niya sa loob ng star chart ng ating bida, para masiguro lamang na mananatili siyang anino ng ating bida, kung saan ay makakasama niya ito magpakailanman. At ang pagnanais nga daw ng founder ng Sword Pavilion na muling makasama ang ating bida, ay hindi matutumbasan ng kahit na anuman, at bukod doon ay wala nga din daw magiging hangganan, ang panahon kung saan ay magkasama nilang tatahakin ang kanilang landas. Sinabi nga din ni Shu, na matagal na umano niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa sa mundong ito, at dahil nga daw yun kay Xiaoyu, kung saan ang naging kabayaran upang hindi maramdaman ng ating bida na nag-iisa siya,
ay ang nakaraang buhay ni Xiaoyu at lahat ng mga bagay na kanyang tinalikuran. At ang mga kasamahan at mahahalagang tao nga din daw sa ating bida, ang siyang naging dahilan kaya siya bumalik ng Looniverse, habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid, kaya naman pansamantala itong natahimik, hanggang sasabihin niyang mag-enjoy na lang daw ang ating bida sa kanyang regalo. Pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ba talaga ang nais niya sa ating bida, at kung ito ba ay ang pagliwanagin niya ang pang-anim na nebula o higit pa, sabay tanong kung ganun ba talaga kahalaga ang kanyang white flame, dahil minsan na nga daw na may nagbalak na kunin ito mula sa ating bida, pero hindi naman sila nagtagumpay. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na sa susunod umanong magkita sila ng kanyang inner demon, ay pasasalamatan niya ito sa kanyang regalo, at matapos nun ay siya daw mismo ang papatay sa inner demon. At bigla ngang nanlaki ang mga mata nito, habang tinatanong kung papatayin daw ba talaga siya ng ating bida, sabay tawa at sinabi na yun na umano ang pinaka-nakakatawang linya na kanyang narinig. Sabay sabi na matapos umanong tahakin ng isang tao ang mabuting landas, ay hindi ba dapat mas nauunawaan nila, na kailanman ay hindi nila matatalo ang kadiliman at kasamaan. Sunod ay sinabi nga nito, na tumakas at nagtungo daw ang hari sa ancestral land 18 taon na ang nakalipas, pero malamang sa hindi na nga daw magiging ganun kaswerte ang ating bida ngayon, upang muli ay makatakas o makaalis pa siya ng Looniverse. At kasabay nga ng tuluyan niyang paglaho, ay tinanong niya kung nais ba talaga ni Shu ang regalo na kanyang hinanda, sabay sabi na nakadepende umano ito sa kapabilidad ng ating bida, na harapin ang regalo na kanyang hinanda, at pansamantala nga silang natahimik, matapos ng lahat ng mga sinabi ng inner demon ni Shu. Hanggang sasabihin ni Carol na ang kalaban umano nila ay walang ginawang hakbang o pag-atake, at mukhang pinadala nga lang daw niya ang kanyang kaluluwa sa lugar na ito, upang makausap ang ating bida at masabi ang deklarasyon o nais niya, pero bakit daw kaya tila nagmamadali siyang nagtungo dito, at gayon din sa kanyang pag-alis. Sinabi naman ni Zuan, na posible umanong nagambala ang kanilang plano, dahil maaga silang nakarating dito sa Royal Capital, gayon na din sa Divine King's Palace, na sinang-ayunan naman ni Negrito, at sinabi na hindi pa umano tapos ang kanilang paghahanda, upang harapin ang ating bida sa isang digmaan. Ilang sandali pa habang naglalakad palabas ng palasyo ang ating bida, ay tinanong ni Xiaoyu kung may palagay na ba si Shu, sa sinasabing regalo sa kanya ng inner demon. At dito nga ay sinabi ni Shu, na sa palagay umano niya ay nakakalulang negative points daw ang ibibigay sa kanya. Negative points na sasapat upang mapagliwanag niya ang lahat ng bituin, sa kanyang pang-anim na nebula. Pero sa likod nga daw ng lahat ng negative points na yon, o ang pagmumulan nga daw ng mga negative points na yon, ay ang hindi mabilang na mawawalang buhay dito sa Looniverse. Kaya naman masyado ang gulat ni Liliang, at tinanong kung ang ibig daw bang sabihin ng ating bida, ay plano nilang gawin na lokasyon ng digmaan ang Royal Capital ng Looniverse. Ngunit sinabi lang naman ni Shu na hindi pa daw siya sigurado, pero hindi nga daw magtatagal ay mauunawaan o malalaman din nila, kung ano ang tunay na regalong sinasabi ng kanyang inner demon, sabay tanong kung sino-sino pa daw kaya ang kaaway o kalaban niya dito sa Looniverse. Samantala sa sunod na eksena naman, ay sinabi ni Zuan na ngayon umano ay nauunawaan na niya ang ating bida, kung bakit niya minamaliit ang mga bahay na nakita nila sa ruins, at normal nga lang daw sa dati ng naging God King ng Looniverse, na maging mataas ang standard niya pagdating sa mga ganong bagay. Habang si Negrito naman, ay sinabing hindi umano niya inaakala, na ang kaaway o kalaban palang hinahanap ng ating bida, ay ang parte ng sarili niyang masamang kaisipan o inner demon mula sa nakaraan niyang buhay, sabay sabi na parang nagmula umano sa manhwa ang kwento ng buhay ng ating bida. Hanggang sa bigla nga nilang napansin si Carol at Xiaoyu na nagmamadaling naglalakad, at agad ngang tinanong ni Zuan kung bakit daw kaya sila magkasama, sabay tanong na din kung dapat ba nilang sundan ang dalawa. Habang si Negrito naman, ay tinatanong kung si Xiaoyu at Carol ba ang kanyang tinutukoy, pero bigla ngang lumabas si Anthony mula sa kanilang likuran, gayon na din ang gawa sa buhangin na imahe ni Xiaoyu, na tinatanong kung nais ba nilang makinig sa girls talk nila ni Carol. Agad nga ding binitbit ni Anthony ang dalawa, at mabilis na hinagis palabas ng palasyo kasabay ng mga pera, at sinabi nga ni Xiaoyu na dahil sa madami naman silang libreng oras, ay magtungo na lang sila sa palengke upang bumili ng kanilang hapunan. Habang ang dalawa naman, ay wala nang ibang nasabi kundi masusunod umano ang utos ni Xiaoyu, sabay tanong sa kanilang sarili kung bakit daw ba nakalimutan nila, na mayroon nga daw palang maestro level na Earth-type expert si Xiaoyu,
kaya literal na malakas ang pandama at pangdinig niya. Samantala, nagpatuloy na nga sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa palasyo ni Carol, at ang palasyo umanong ito ay ang dating hari mismo ang nagdesenyo. Sunod habang nasa loob sila ng palasyo ni Carol, ay dinala nito ang isang jewelry box kay Xiaoyu, kung saan ay kinuha at sinuot nga niya ito kay Xiaoyu, at sinabing bagay daw pala talaga sa kanya ang hairpin na ito. At dito ay sinabi nga din ni Carol, na ang Divine Queen mismo ang gumawa ng hairpin na yun, at nais sana niyang ibigay ito sa kanyang matalik na kaaway, at siya ding matalik niyang kaibigan, matapos silang makabalik mula sa kanilang paglalakbay, pero sayang nga lang daw, dahil ang kaibigan niya o ang founder ng Sword Pavilion, ay hindi na nakabalik mula sa ginawa niyang paglalakbay. Sunod ay tinanong naman ni Xiaoyu, kung dinala daw ba siya ni Carol dito para mapag-usapan nila ang kanilang mga nakaraang buhay, pero sinabi naman ni Carol na medyo-medyo lang. Pero bago nga daw yun ay mayroon siyang nais tanungin kay Xiaoyu. At dito nga ay sinabi niyang, kung mayroon umanong isang misyon na may malaking gantimpala, kung saan ay kailangan niyang maging undercover ng 20 years, at hindi siya pwedeng umuwi o tawagan man lang ang ating bida, ay tatanggapin daw ba ni Xiaoyu ang misyon na yon? Sabay sabi na siya na daw ang baalang mag-alaga sa ating bida, habang nasa misyon na yun si Xiaoyu para wala siyang dapat ipag-alala. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi umano maaari, dahil kahit gaano pa kalaki ang rewards, ay wala umanong kwenta yun sa kanya, isa pa ay hindi din papayag ang ating bida. Kaya naman biglang tinanong ni Carol si Xiaoyu, kung bakit daw ang founder ng Sword Pavilion ay voluntaryong umalis, upang gampanan o tanggapin ang misyon na yun. At sinabi nga ni Xiaoyu na malamang umano, sa may rason ang founder ng Sword Pavilion upang tanggapin ang misyon. At dito nga ay na-realize din ni Carol kung ano ang dahilan, kung bakit tinanggap ng founder ng Sword Pavilion ang misyon. Sunod ay sinabi nga ni Carol, na hindi umanulingid sa lahat na nagkaroon ng inner demon ang dating hari na si Lu Shen, matapos ng ilang libong taon niyang pakikipagdigma dito sa Luniverse, dahil kung hindi nga lang daw sa inner demon na ito, ay hindi din magkakaroon ng lakas ng loob si Duanmu Huangqi, na gawin ang lahat ng nais niyang gawin. Pero ibig sabihin nga lang din daw nito, na mukhang masyado ng seryoso ang lagay ni Lu Shen noon, kung saan ay nahihirapan na siyang makontrol ang inner demon niya, o ang impluensya nito, dahil kung hindi umano ganun ang pangyayari, ay hindi naman basta-basta magpapakita ng kainaan si Lu Shen, sa kahit na sino man at gayon na din sa kanyang mga tauhan. Sigurado nga din daw si Carol, na ang mga senyales kung saan nangingibabaw ang kanyang inner demon, gayon na din pag sinusubukan o pinipilit niya itong makontrol, ay hindi may tatago ni Lu Shen sa mga taong malapit sa kanya. At ayun nga daw sa haka-haka ni Luo Luo'er nung mga panahon na yon, ay malamang sa umalis ang founder ng Sword Pavilion dito sa Luniverse, upang humanap ng paraan sa kung paano nila magagapi ang inner demon ni Lu Shen, at malamang na yun nga daw ang dahilan, kung bakit siya biglang naglaho ng Royal Capital noon. Sinabi nga din ni Carol, na malamang sa iisang lugar lang daw ang pinuntahan ng founder ng Sword Pavilion noon, at yun nga ay ang China sa Earth, o ang daigdig na tinatawag nilang Ancestral Land. Sinabi naman ni Xiaoyu na ang Earth umano, ay ang pinagmulan ng lahat, gayunpaman kahit magkaiba ang kasaysayan at kultura nila ng Luniverse, ay maaari ngang matagpuan ng founder ng Sword Pavilion sa Ancestral Land, ang magiging lunas sa sitwasyon ni Lu Shen noon. At dahil nga daw sa urgent ang sitwasyon, at hindi sila pwedeng magsayang ng oras nung mga panahon na yon, ay malamang sa nakapagdesisyon ang founder ng Sword Pavilion, na iwan ang lahat dito sa Luniverse upang humanap ng lunas kay Lu Shen. Malamang sa naisip din ng founder ng Sword Pavilion, na kasama naman ni Lu Shen si Luo Luo'er at ang mga puppeteers ng panahon na yun, kaya walang masamang mangyayari wika naman ni Carol, pero nangyari nga daw ang hindi nila inaasahan at mas naging malubha ang kalagayan ng hari. Sinabi nga din ni Carol, na nais umanong tanggalin ni Lu Shen ang masamang kaisipan niya, upang maalis din ang kanyang inner demon pero nag-backfire nga daw ang ginawa niya. Dahil dito ay nakahanap ng pagkakataon ang kanyang inner demon, upang makontrol ang katawan ni Lu Shen, o magkaroon ng pagkakataon na ang kanyang inner demon, ang may control ng kanyang kaisipan, na naging sanhi ng mga trahedyang nangyari sa nakaraan, at maging ngayong kasalukuyan.